Good morning guys. Today is Sunday, September 28, 8 a.m. So nandito tayo ngayon sa Huntsville Inspection Area para magpa-retorque ng gulong. So ito nga pala ang unang biyahe namin ni Tuken. Papunta kami ng Saskatoon, Edmonton at Calgary. So meron tayong 12 drops. Kumbaga multiple drops. So, sana gabayan kami lagi ni Tuken sa biyahe namin sa araw-araw dahil ito ang simula namin magsama taon September 2025. So, hindi na ako nakapagpaalam kay Ken pero alam niya naman yon. So, titingnan natin ang hindi ko pa pala napakita sa inyo kung anong itsura ngayon ng makina o setup ng makina sa truck na ito. So ito may ilaw siya, di ba? Second generation daw to na Kenworth. So ang ganda ng forma niya ngayon, mayroon siyang kilay, parang kilay na ilaw. Tapos ang ganda na ng headlight niya, parang mata oh. So yan. Ang ganda ng logo niya. So titingnan natin kung ano itsura at pinagkaiba ng inside cab niya doon sa T880 at T680. Ito siya ang model. Bigat ah. So yan. So yung ano niya, washer fluid dati dito nakalagay yan sa taas sa driver side. So ngayon nandito na siya sa gilid, mababa na siya. Ayan. So ang makina wala namang pinagkaiba. Cummins pa rin siya. Ayan. Lumaki ng husto yung alternator niya, compressor. Ayan. So yung air cleaner niya nandiyan na sa taas ng makina. Dati nasa gilid lang. Then yung yung coolant niya nandoon na nakalagay sa gilid. Andito na yung lagayan. Ayan. Ganon pa rin yung makina natin. So meron siyang 500 horsepower pa rin. Pares pa rin yung makina, ang horsepower niya. CX-15. Antay lang tayo ng tireman dahil magpapa-retort tayo ng gulong. So yun yung governor ng natin. Andyan. Tapos yung water separator natin malinis pa oh, napakalinis. Fuel filter, reservoir ng power steering. So yan, itong lahat ng gulong natin dahil pinalitan siya ng winter tire ito. So kailangan natin ipa-retorque itong lahat ng gulong. Nandito tayo sa Huntsville Inspection Area. Diba? Napakalinis pa. Paano ko nalaman na 500 horsepower ito? Nakalagay ito dito sa ibabaw ng makina. Ando no? Doon yan makikita kung anong horsepower, ilang torque, ilang So hindi ko nakabisado kung anong mga yan dahil hindi naman ako mekaniko. So alam ko lang yung horsepower ng truck
Ibig sabihin malakas. Then ang specs nito ay heavy. Pang ano talaga? Pang mga heavy load. So ganun pa rin to yung lock niya ng ano, itataas pa rin ito, itataas. Ganyan. Same pa rin, turbo. Ayan. Sisarado na natin dahil chinik ko naman to kahapon pa. 2 araw ko to chinik-check. Siyempre, alalayan natin pagbaba. Ito, andito na yung lock. Ang maganda lang, oh, yung logo sa gilid, oh. Ganda. Sana magsama kami ng matagal at ingatan niya kami. Ingatan mo ako at ingatan din kita, Tuken. Then ito nga pala guys, itong truck na to, meron siya, kahit nakahinto siya, meron siyang aircon, meron din siyang heater. So yun ang pinaka APU niya, smart na raw, smart APU. So nandoon na yung pinaka ano niya, thermostat siguro yan, or ano, makina ng aircon tsaka heater. Yan ang pinaka ano. Then ito yung battery niya. Separate yung battery ng truck. Para sa truck, ito ang battery ng APU, smart APU. Ayan, oh. Meron pa rin tong Bendix, yung parang pag nawala ka sa guhit o sa line, mag-alarm siya, tit, ganun. So yan, APU. Meron na siyang palikpik. So ganon. Ayan yung underneath niya, malinis. Ang air dryer nga pala nito guys, nandito sa gitna. Sana nawala. Saan yung air dryer nito? Ayun, nandun. Ayan yung air dryer. So hirap na silipin, hindi katulad nung ano, yung luma or T880 nakabungad. Kaya laging tinatamaan ng bato. Pag nasa rough road, yun ang laging natatalsikan. So yun, medyo safe na siya, nasa taas na. Then yung fog light niya, maganda na siya. Ito yung Bendix camera. So iba na. Wala na tayong pagkakabitan na ano, na 360 camera. Kasi hindi nalalagyan daw ito ng mouse bumper eh. So yun lang masishare ko sa ngayon. Nakakatuwa lang dahil meron siyang 18 speed. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ilan ang RPM niya magdagdag ng cambio at ilan ang RPM niya magbawas ng cambio sa ahon at sa patag. So let's go. Antayin lang natin yung tireman para pa-retorque tayo, then aalis na tayo. So yung load nga pala natin, multiple drops yan, 12 drops. Iba-ibang company yan. So yan ang load natin, naka-tarp yan, polytarp. So mahirap i-tarp yan dahil hindi pantay-pantay. Yan ang isa sa pinakamahirap na part, yung mag-tarp, lalo na pag winter. Pero pag natapos na okay na, relax na. Hindi naman apurahan, basta safe mag-secure ng load. Siguraduhin lagi yung safety. Hindi yung pabara-bara mag-secure, pabara-bara umakyat. Doon tayo nadidisgrasya dahil masyadong nag-apura, di ba? So kailangan alalay lang para hindi tayo madisgrasya.
Then ito nga pala, itong fifth wheel, nakasagad to dito. In-adjust ko siya. Kailangan sentro tayo dito. Itong pinya, sentro dito para balance siya. Isa sa mga pinapaalala ko lagi guys, itong tawag nito suspension support. Ito lagi bantayan natin itong mga tornilyo na to, yun at yun. Kasi pag natanggalan tayo ng bolt niyan, delikado, balagbag ng takbo natin or baka tumukod dito. Ang nakakatakot, pag ito ang nabunot, tumukod dyan, siyempre matatanggal ito Okay lang kung ito, kakalad ka rin. Pero pag ito nalaglag, tutukod yan dyan, napakadelikado. Kasi hindi lang sa akin nangyari yan, may nangyari na sa iba. Kaya lagi ako nagpapaalala dahil ayoko mangyari din sa kanila, di ba? So yun, antayin natin yung mechanic, tireman. Then papakita ko sa inyo kung ilan RPM magdagdag ng cambio at ilan RPM magbawas ng cambio itong automatic. So kung malaman natin yan ang i-adapt natin sa manual transmission. So kaya ganoon ang ginagawa ko dahil pangatlong truck na to na gamit ko na automatic. Kaya yung natutunan ko sa automatic, yun ang ginagawa ko sa manual. Ito nga palang automatic na to guys, nagsisimula ka agad siya pag inon mo. Papakita ko sa inyo. Start natin. So itong automatic, may nadagdag lang. So meron tayo itong specs natin, may oil temperature, may torque gauge, may boost PSI, air reservoir 1 and 2, oil gauge, fuel, DEF, coolant, brake application. Ito air restrict, ano to yung sa DPF filter. Itong nadagdag yung clutch temperature. So meron na siyang clutch temperature. Ngayon ito guys, tulad nito ikakambyo ko. Kakambyo natin ng drive. Nagsisimula ka agad siya sa gear 4. Nasa kwarta na kumbaga. Ito. Naka gear 4 na kagad siya. So kailangan bawasan natin yan lalo't pag loaded tayo. Pero kung empty, pwede yan. Yung gear 4 na yan, parang ano yan, segunda kung sa straight na cambio. Kaso lang 18 speed tong truck natin, nagsisimula kagad siya sa kwarta. So yung kwarta na yan guys, hirap yung truck. Sabi natin malakas tong truck, pero as a driver, pag ganyan ang loaded tayo, maximum load, mas maganda primera tayo para hindi tayo aksayado sa clutch or para tumagal yung truck natin. Dahil based sa experience ko, ang mga automatic hindi tumatagal ang clutch kung mali ang paggamit. Kasi kung tulad niyan, nakakwarta ka agad, di ba? So babawasan natin ang cambio. Ito pagbawas ng cambio, isa, naka-tresera na. Baba ulit, segunda na siya. Ibaba ko ulit, primera na siya. So yan ang ginagawa ko dito sa automatic pag loaded. Pero pag empty, okay lang sa akin, naka-tresera siya or kwarta man ang gusto niya dahil malakas ang makina natin. Pero sa loaded, hindi ko ginagawa yan. Kahit sa manual, naka-primera ako. Parang lolo yon, lolo. So ito, 1x1 na yan, naka-primera. Kung sa manual, lolo ito. So yun lang bibigay ko na idea para sa mga hindi pa nakakagamit ng automatic transmission
or kung manual man ang ginamit nyo, yung 18 speed, lolo talaga ako gumagamit. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya magbawas ng cambio at magdagdag. So yun guys, dumating na yung mag-retort sa atin. Ayan na siya. At doon, nire-retort niya na yung gulong natin. Kita sa side mirror. So ganun kaano dito, tawag nito, ka-secure. O matibay naman na ang gawa nila, pero kailangan pa rin i-retorque after 150 km. So yun. Pagkatapos nito, takbo na tayo. So yun, tapos na tayo mag-retorque at binigyan na tayo ng resibo. Ready to go na tayo. So ayan. Ayan siya, palis na. Saglit lang i-retorque, pero ang mahal ang charge niyan. Let's go. Alis na tayo. So apak tayo ng preno bago natin i-drive. So makikita natin sa dashboard, kwarta ka agad yan. So bawasan natin 1, 2, 3. So primera na yan guys. Naka primera na tayo. Alright go. Let's go. Change gear nasa 1400, 1500, 1500 nag-change gear na siya pag medyo patag. 1600. Pag-arakada siya, umaabot talaga siya ng 1600 sa patag, basta arangkada. Ayan 1600. Nag 4-way lights tayo or hazard kasi below 80 km/h tayo. So ngayon 80 km pwede na tayo mag off. Natin. Ngayon, tingnan nyo guys, pag bumitaw ako ng accelerator, magbabawas siya ng cambio. Kasi alam niya na magbabagal tayo, pero naka-exhaust ako. Pero pag hindi tayo nag-engage ng exhaust brake, i-off ko yung exhaust brake, off police. Bagal tayo. May nasiraan na truck. Ay, may moose nakabangga. Yung truck nakabangga ng moose. Ayo, wasak. Wasak ang truck. Kabangga ng moose. Yun ang pag walang moose bumper, wasak din talaga ang truck kasi ang lalaki ng moose. So yan, i-off natin yung exhaust brake natin. Antayin natin yung tumulin muna. So 18 speed ditong truck natin guys. Automatic siya pero 18 speed. Yan. Antayin natin tumulin ng konti hanggang 18 speed. 17 na siya ngayon. So antayin natin mag 18. So bago yan mag-change gear, kung ma-reach niya na yung speed niya, 92, 93, 94, 95, 96, 97, paahon ng konti, 98. Hindi pa siya nagdadagdag, pero ang RPM niya 1500 na. Nagbabawas siya, di ba? Ng speed 91 na lang, pero
Ang RPM natin nasa 14 and a half, 1400 and a half. Nakuha niya na yung speed, tsaka yan titingnan natin kung ilan ang RPM. Nasa gear 17 tayo ngayon ha. So ayan, 1600 na, 1700, 17 and a half. Oh, tsaka lang siya nag change gear. Ang RPM niya hindi 1600 and a half, hindi 1700. So bumitaw ako sa accelerator, hindi siya nagbawas ng cambio kasi naka-neutral yung ano natin na exhaust brake, naka-off. So yan. Ngayon kung gusto ko magbawas ng ano cambio, pababa naman. Ayan. Oh, 17 na ang speed. Bawas tayo isa. 16 na ang speed. Yun ang tinatawag na minamanual ko. Mamaya titingnan naman natin sa pahon kung ilan ang RPM niya pag nagbawas siya ng cambio. So sa unahan may pahon, tingnan natin. Naka 18 gear tayo ngayon, naka 18 speed. Ang takbo natin 105. Tingnan nyo kung ilang RPM bago siya magbawas. Medyo pahon, nasa 1300 tayo ngayon, in a half, 1300 in a half. So hindi pa siya nagbawas. Diretso lang tayo. Medyo patag pa dito. Slightly lang yung pahon, kumbaga malakas yung truck natin eh. So yan lang ang maximum speed natin, 105. Medyo tahimik siya ng konti, hindi katulad doon sa T880, medyo maingay yung makina nun. So ganon din ito, nandito yung mga controller niya na music, controller sa dashboard, nandito sa manubela. Exhaust tayo para ano, pagdagdag ng cambio pataas. 18. Nasobrahan ko sa hila, minus yun eh. Ayan, nagbabawas na ng cambio. So 70 na siya. So speed tayo, speed up. O 18 km, 18 gear na tayo ngayon. So kung anong nakikita natin sa automatic transmission, yun ang magandang gawin sa manual. Dito ako nakakuha sa automatic transmission kung paano ang proper na paggamit ng manual, kung ilang RPM, ilan speed bago magbawas, ganon. So ang way natin papuntang west, andito pa tayo ngayon sa unahan ng Huntsville, papunta ng North Bay. So 1300 and a half yung ano natin, ayaw pa magbawas ang kusa. Ibig sabihin kasi nasa green, kung makikita yung green, yan ang pinaka guide niya kung magbabawas na tayo o hindi. Huwag lang tayo bumaba ng
1100. Mamaya doon tayo sa pahon. So dito medyo pahon. Kung makikita nyo guys yung mga puno, iba na ang kulay ng puno. Ayan, pahon na yun. Nagbawas siya ng 12 and a half, 1200 and a half. Nagbawas na siya ng cambio. So nasa pagitan ng green. Ayan, magbabawas pa siya. Tingnan natin, paahon yan. Ayan, nakadiin lang tayo. Patag na naman. Napakaganda ng paligid, oh. Iba na ang kulay ng mga puno. Dito 100 km per hour ang speed limit sa highway na to. Ayan, magbabawas na to. So titingnan natin, 1400 pa lang, 1300 and a half, nag-change gear na siya. So ibig sabihin dito lang yan sa green naglalaro. Ito ang green na to, huwag lang bumaba sa kulay green na yan. Ayan. So ganun lang ang ano natin. Wag bumaba ng 1200. Ayan yung green, oh. Nakikita nyo yung green. Nandyan lang siya. So yung green na yan 1100 and a half to 1300 and a half. So yun lang guys. Ingat-ingat tayo at takbong pogi lang. Babawas siya ulit 1300. Ayun, 1300, nagbawas siya. So ibig sabihin dyan lang tayo naglalaro. Dyan na yung RPM natin para magbawas ng cambio at magdagdag. Ang magdagdag tayo 1500 to 1700. Alin dyan sa tatlo na yan, 15, 16, 17. Ngayon pag nagbawas naman tayo at 1200 to 13 and a half hundred, yan, doon magbawas na tayo. Ibig sabihin hindi pa siya lupay-pay yung truck, kailangan mag change gear na tayo. Okay.